We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. DTI asin Naga City Price Coordinating Council surpresang nag-inspeksyon sa mga tindahan sa Naga City. Unconsolidated PUV tutugutan na liwat makabiyahe kan LTFRB. Asin, namitan ta ang crispy asin sisig baluko sa Sorsogon City. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uni na ang Balitang Bicolandia. Hatun miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatunin mga baretang mayong pikikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live haligdigdi sa GMA Complex sa Naga City. Ako po si Kate De La Vieres. Pirang mga tindahan in bagas asin school supplies sa Naga City, pigbisita kan DTI asin Naga City Price Coordinating Council, tanganing i-monitor ang presyuhan kan mga ini. Ang resulta kan aktibidad, aramon ta sa report ni Jessica Kalinog. Makalihisan ng maibabaan bagong price guide para sa school supplies kan July 3. Tulos na naglibot sa probinsya ang mga personahe kan DTI Camarines Sur. Naning masyertong compliant digdian mga tindahan. Kasuudma, Hulyo 16 nin hapon, 10 mga tindahan in school supplies ang pigbisita ninda sa Naga City. Kaibanan ang Naga City Price Coordinating Council. Sa mga school supplies na pigmomonitor ta, 80% po kaya ang na-check ta, mas baba po ang presyo as compared naman sa mga suggested retail prices. Ulitin ko po, 80% hababa po sa SRP na pigpapautob kang DTI when it comes to school supplies. Ang remaining 20%, pareho lang or pantay lang sa SRP. Nagpapahiling ini na magayon ang compliance rate sa syudad. Bagay na paborable subuot sa mga consumer. Parte kan pigrikisa kan grupo ang kalidad asin kantidad kan school supplies basado sa specifications o description na nakasurat sa patos kan produkto. Ang permitang pigigibo niyo bago magpo ng kralasihan dahil yaon dyan ang panahon na para mabarakal ni mga school supplies sa mga magura, mga estudyante. Gusto na masigurado na ang presyo na pigpapasunod, pinapabakal ka mga establishmento sunod naman sa suggested retail prices na pigpapaluwas kang Department of Trade and Industry. Sa record kan DTI Camarines Sur, yaon sa Naga City an may pinakadakulang populasyon kan manibaybang establishmento kaya nagkakaigwanin friendly competition. Mas nagdakol man subuot ang brand kan school supplies ngunya na taon. Asin sa presensya kan price guide, piglalaoman na daay na mamahal pa ang presyohan miski pagharanina ang pagbalik eskwela. Pigserto man kan mga paratsenda an bastanteng supply kaya mayo subuotin dapat na ikahandal an mga parabakal. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Mga unconsolidated na jeep asin UV Express tatawan in konsiderasyon kan LTFRB na makabiyahe liwat sa mga rutang dikit ang nagbabiyaheng consolidated units. Kung ano ang mga kinakaipuhan kan mga operator na may unconsolidated units, tanganing liwat na makapagbiyahe. Aramunta sa report ni Chris Novello. Maduwang bulan nang dain nakakapasada ang jeepney na ini. Hindi makalisday makahabol sa deadline kan PUV consolidation kan Abril 30, mantan nakahanap naman ibang trabaho ang dating driver. Saro sa nainisa 9% kan mga unconsolidated PUV sa Bicol Region. Alagad ang jeep na ini may chance liwat na makabiyahe basado sa panibagong board resolution kan LTFRB. Tutugutan na kaya magpasada ang mga unconsolidated PUV sa mga rutang mahibabang numero nin consolidated unit. Ininganeng masyerto na sufisyente ang numero kan public transportation sa mga lugar na may hibabang numero ng authorized units. Alagad igwaman giraray ning kondisyon. Saro po ka na kondisyon, nasusaro na ruta, 4 and below a number of authorized units.
na nagbabiyahe lang. Kasi kung ini po talaga data tutugutan, kukunyanta po na dahil kimaserbi sa area na yan. Nagduluwas kaya sa datos kanahensa na 382 na lugar sa Bicol Region ang may hababang numero ng nagbabiyaheng consolidated units. Dahil naman kayo po magsumitir ng consolidation ang mga unconsolidated PUV nganing makabiyahe alagad kinakaipuhan na magkaiguan ng Local Public Transport Route Plan o LPTRP. Dapat po, magpapasinda ki Maristrado, updated ang registro ninda, asin po, tatauhan mi yan. Kaya po, pigihiling mi na sa muya, anong mga bihikulo, sisa mga operator na sasakop itong 4 and below na number of authorized unit in a route. Mapaluwas man ang ahensya ng special permit sa mga unconsolidated PUV na tutugutang liwat na makapamasada. Kay Banan si Jivel Obiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Nagresulta sa pagkakairido kan 2 persona ang nangyaring karambola kan mga bihikulo sa porsyon kan Barangay Bonifacio, San Fernando, Camarines Sur. Sa investigasyon kan pulisya, northbound pasiring sa San Fernando ang direksyon kan imbueltong AUV, kan ma-sideswipe ini kan sarong motorsiklo. Dumana nakakan kan motor, ang ibong na linya kan tinampo asin nakabangga sa kasabatan na motor na naging kausa kan karambola. Nagpaparahay pa ang nairidong driver kan motorsiklo asin ang backride kan sarupang nabanggang motor. Narecover kan mga kasuldadusan ang mga kagamitan sa paggibo nin pampasabog sa Barangay Exiban, Labo, Camarines Norte. Kabali digdi ang 5 darakulang plastic drums na may 21 rolyo ni detonating cables na kayang makagibo nin haros 2,000 na improvised explosive device na nagkakantidad nin haros 2.3 million pesos. Pigtutubudan na pagsasadiri ini kan mga rebeldeng grupo asin pigtalbong sa nasambitan ng lugar. Dakulang bagay man para sa mga otoridad ang pagkakadiskubre sa nasambitan ng mga kagamitan na pwede kutaan ng magamit kan mga rebelde sa saindang iligal na mga aktibidad. Mga kapuso, piglalaoman na mapadagos ang pag-uuran sa dakulang parte kan nasyon hasta sa weekend. Huli ni sa 2 weather system sa nasyon. Enot, ang low pressure area na huring nahiling sa baybayon kan Giyan Eastern Samar. Day paman pigahali kan pag-asa ang posibilidad na maging bagyo ini asin piglalaoman na mas marani sa kadagaan. Padagos man na mapauran ang southwest monsoon o hanging habagat sa sulnupang parte kan Southern Luzon, Visayas asin Mindanao. Mientras tanto, basado sa datos kan Metro Weather, makakamati nin matinding pag-uran ang Sorsogon asin Masbate ngunya na hapon, mantang warak-warak na pag-uuran man ang laoman sa natatadang parte kan Bicol Region hasta at siya nabanggi. Uuranon man ang dakulang parte kan nasyon, kaya dapat na doble ingat. Katnga o natong subuot sa mga mayor na produkto kan Bula, Camarines Sur na mauot na urog pang maipabisto kan lokal na gobyerno. Sikreto sa bakong magatul na luto kan katnga. Pigherasman kan saru sa mga partisipante sa ginibong katnga cooking contest. Uyan istorya ni Jessica Calinog. Bistado ang banwaan kan Bula sa mga kawayan. Alagad, mayaman man ang lugar sa iba pang agricultural products. Siring kan natong o pigaapod nindang katnga. May mga learning site na po digdi na katnga talaga ang pigtatanom ninda dahil sa produksyon. Sabi ninda sa kanibang learning site na ang katnga, ang production katnga mas dakul kaysa mga paroy na pigkukuyan digdi sa Bula. Mas madaling anohon sinda i-harvest. At least 45 days Kaya sa saindang Agri-Day, katakod kan selebrasyon kan nagdadangadang nakapistahan kan banwaan. Katnga, ang main ingredient sa ginibong cooking contest. Ang mga linutong katnga, no preservatives added, asin mga natural ingredients sa naan tinugutan. Ang katnga dish ni Nanay Herma kan Barangay Panuypuyan, sinalakan nin tanglad asin dahon kan bayawas. Noon po baga ang katnga na magatol. Ito ngayon araw kung ano ngayang klaseng katnga, baka ngayon magatol yan. Ang naman ako po sa lola ko, ang
At ang dahon at saka yung stem, pwede siyang ibugtak para mawara ang gatol. Yan po. Opo ma'am, na-try ko na po. Effective po talaga. Pero hindi ko po yan gamit. 8 mga residente gikan sa man iba-ibang barangay kan Banwaan ang nagpartisipar sa Katnga Cooking Contest. Alagad anang gana sa pangnamit kan judges, ang luto ni Jesus. Yung dahon ng tanglad, dahon ng mga sili, dahon ng sibuyas, lahat po ng sangkap mo nandun, dinikdik ko po yun. Igwa man ni naresibeng cash prize ang mga nanggana sa kompetisyon, asin consolation prize sa mga day nagtrayumpo. Naglalao man ang lokal na gobyerno kan Bula na sa siring kaining aktibidad, mabistuman ang sa indang lugar, sa lado kan agrikultura. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Sa ikaduwang sona ni Presidente Bongbong Marcos kanakaaging taon, ibinida kaini ang pagpapagian kan trabaho kan mga paratukdo asin pagpapapusog sa pagkanuod kan mga estudyante sa paagi kan matatag agenda. Balikan ta ang iba pang pagbabago sa sektor kan edukasyon sa espesyal na report ni Chris Novello. Nagsisimula ang lahat sa edukasyon. Ito ay para palakasin ang isip at kakayahan ng bawat Pilipino. Totoong ang edukasyon ang nagsisirbing labi sa magayon na futuro kan sarong tao. Sigun nga ni sa dating hadik kan Albao, Scotland ngunya na si Malcolm I, education is our passport to the future, for tomorrow belongs only to the people who prepare for it today. Kaya sa ikaduwang State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos, ibinida kaini ang matatag agenda o ang estratehiya kan Department of Education na subot maresolba sa mga angat sa basic education. Tulos man nining narealisar kung sa inpiglunsar ini kan nakaaging taon asin nakatala ang puunan ang full implementation kan matatag curriculum ngunya na school year 2024 to 2025. Ini ang bagong estratehiya kan Department of Education kung saan matutok sa mga pangangaipo para sa mas dekalidad asin komprehensibong edukasyon sa nasyon. Kabalin na ang pagsyertong magayon ang international score kan Pilipinas, urog na sa mga asignatura kan STEM o Science and Technology, Engineering and Mathematics. Nagpapadagos man ang learning camp sa enterong nasyon kung saan sa Bicol Region. Magayon na bareta ang pigpresentar kan DepEd, makalis maghuros ang numero kang non-readers sa 12.3% sa pagtatapos kan school year 2023 to 2024 kung ikukumpara sa dating 31.2%. Resulta ini kan epektibong mga learning recovery programs. Sa ibong kan wala to mga programa enot na beses man na pigsyerto kan gobyerno na matatauan ng pahingalo ang mga paratukto kasabay kan pagtatapos kan school year. Teacher na naga-admin works pa, kasabay ini sa tinulukan kan presenteng administrasyon, makalis baghar ang DepEd in admin aides na nakatabang nganing mabawasan ang mga workload kan mga paratukdo asin matutukan ninda ang mga kaakian. Dakulang bagay man si itinaong assistance kani mga admin aid. Kasi dati kaput kyan ka mga teachers dahil na natawan parang support yung mga teachers kapag sa paagi kaining admin aid na ini. Si dati may mga kinakaputan ng mga other task other than teaching. Nahali. 90% subuot kan hinamana teaching positions ang napanoan na. Nganing maakomodar man ang nagdadakol na eskwela, pinagsugo kan presidente ang pagkonstruhir ning dagdag na pasilidad maging climate ready na mga eskwelahan. Our public schools and facilities are being increased and fortified. The shortage of classrooms and facilities is being addressed. Aside from new construction, schools and facilities are being retrofitted to become ready for the future, ready for hybrid and high-tech learning, and also climate-ready and disaster-proof. Kumo na inaagihan din mga kalamidad arog kan bagyo ang Bicol kun kaya kay puhan na maray ang mga disaster resilient na mga pasilidad. Basado sa datos kan DepEd Bicol nasa 1,000 na mga classrooms ang pigkukonstruir ngunyan sa manlain-lain na lugar sa rehiyon. Nasa DPWH na ang pagpaparepair, nasa DPWH na ang pagpapakonstruct kasi meron silang
i-construct na nasa 714 na bago ngayong 24. At last year meron tayong 333 na sila rin ang in charge. Alagad sa ibong kan mga dakulang pagbabagong ini sa edukasyon kan Pilipinas, totoo kayang dagos ng nasimbagan ang mga problema asin angat sa sektor kan edukasyon sa nasyon. Urog na ang dagdag sweldo kan mga partukdo na dai nakabali sa noon ang bitan kan presidente sa iyang sona. Alagad iyuan padagos na pigahagad kan kadaklan. Asin, ano kaya ang pwedeng lauman na pagbabago sa pamayokan departamento makalis magbaba sa pwesto si VP Sara Duterte asin pigribayan ni Sani Angara? Abangan ang ikaduwang kabtang kan sakuyang special report sa aga. Sarong semana antes ang pagbalik eskwela na nakatalaan sa July 29, pigaandaman na kan pirang local bus company ang pag-abot kan mga biyahero na pabalik sa mga probinsya. Alagad, day subuot piga-antisiparan kan manihamiento kan Bicol Central Station ang haloy na pagtinirdigdi kan mga pasahero. Kung taano, aramunta live kay Jessica Calino. Jessica? Kate, sigon sa management kan Bicol Central Station, maresibe sa naman sinda ka itong mga biyahero na mabalik o maabot hali sa Metro Manila mantang paparanian balik eskwela asin ang mga ini madiretso man pauli sa indang mga probinsya asin banwaan. Kaya come and go sa naman ang mga pasahero. Tuninong pa ang Wednesday morning sa Bicol Central Station. May mga pasahero, may dikit na pila. Alagad nakakahali man tulos. Pero sa masunod na semana, piga-antisiparan ni Roderick ang mas dakol na mga pasahero na mabiyahing nagadaet. Urog na sa first Monday kan kralasihan. Expected nyo naman yan na araw kayan, kada ko lang pasahero ka. Siyempre, primero na lawagan. Tapos naman kayan, siyempre may mga marap sa magurang. Kaya nagkada ko lang pasahero. Ang pirming may halawig na pila sa terminal, ang biyaheng partido. 32 na bus units ang nagbabiyahe urual daw sa iraromkan kumpanya ni Dahinaro. Alagad may 6 na units sindang pigpoproseso ngunyan na makabiyahe na. Sakto kuta sa piglalaomang pagdakol kan mga pasahero sa masunod na semana. Klap kayo, pagkakaamay lang po. Gali Manila. Pag punto na mga bandang alas 7 pala size, yun ang estudyante na po. Mga araw sa pasahero. Sigun sa manhamiento kan Bicol Central Station, maresibe sa nakan mga biyahero ang terminal sa mga masunod na semana. Kaya day man gayaw mamamati ang pagruso kan mga ini. Taan influx kan mga pasahero. Yaon sa Metro Manila o PITX. Sa Banisay po kaya, kita po digdi pag-arabot ng mga pasahero, day man po yung makakatiri po digdi sa Bicol Central Station. Pirmi po kaya na po yan is pag-abot, madiretso mauli. Or ang iba man, along the highway pa lang sa araw pa sa mga neighboring towns ta, diyan na sila nabaraba dahil na sila minsan naagi pa di sa Bicol Central Station. Sa ibong kainikate, antisiparan man subuot giraray kan mga bus company asin kan mga biyahero an striktong pagbantay asin pagsitar kan manhamiento kan Bicol Central Station. Urog na duman sa mga lunadan na mapurbar na magbiyahe na mayo ning prangkisa. Kate? Jos Mabalos, Jessica. Good news mga kapuso, nagpapadagos po ang Regional Proof of Purchase promo kan GMA. Ang kapuso, kasiyahan panalo. Para sa tsansa na manggana ni dakul ng mga papremyo, pwede kamong maghulog nin entry sa GMA Regional TV stations sa Dagupan, Bicol, Cebu, asin Cagayan de Oro, asin sa pili ng mga local supermarkets o groceries sa participating locations. Madurar ini hasta sa August 16, 2024. Magbisita sana po sa official Facebook pages kan GMA Promos, GMA Regional TV, Super Radio DCWB, asin Barangay LS para sa kumpletong listahan kan Dropbox locations. Mag-ingat sa fake news, fake Facebook accounts or scam text. Magtutok sana sa GMA o magbisita sa official Facebook page kan GMA Promos para sa complete mechanics asin announcements. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia.
Problema sa tubig sa Banwaan kan Kamaligan, Camarines Sur, piguhurot na masimbagan na makalis madiskubre ang nakakabagat sa pagbulos kan tubig. Kung ano yan, aramon ta sa report ni Jessica Kalinog. Iyan ang nadiskubre kan pressure management team kan Metropolitan Naga Water District sa sarong flushing gate valve sa may San Marcos, Kamaligan. Sarong indikasyon subuot ini na igwanin nakakaabot na supply kan tubig sa Banwaan. Alagad sa pagpurbar na bukasan ang saro pang gate valve, dai na ini mahiro. Possibly, itong sarong gate valve na ito, dahil ito naka-fully open. But sabihin, pwede siya sa kalumaan, buminagsak na siya. Kaya pigribaya na ini kan MNWD kan Hulyo 16 nin hapon. Piglalaoman na makakatabang na ini, nganing dagos ng makalaog ang tubig sa Banwaan kan Kamaligan. Parte kan pagresolba kan problema sa supply kan tubig sa nasambit na Banwaan, iyon exploration kan gate valve, asin pressure survey. Nganing maaraman ng GAD kung ano ang kaipuhan tawan atensyon, asin kung may depektibo na sa mga ini. Halimbawa, sarong barangay, nahalangkao naman ang pressure, pigo-control mo yan, piga-divert mo yan sa ibang barangay man. Tanganing equally divided ang tubig. So, yan ang trabaho kang gate valve. Panduang trabaho kaya, halimbawa may i-repair na line, sinasarami ito. Tanganing during the repair, may nag-flow na tubig. Kung matapos na ang problema sa Kamaligan, sunod na tututukan kan MNWD ang supply kan tubig naman sa Banwaan kan Gainza. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Pirang poste nin ilaw sa kalabaan kan Peña Francia Avenue sa Naga City. Pigrerelokar na kan General Services Office kan syudad. Mga lamppost kaya sa lugar na identifikar kan Naga City Police Office na nakakaulang sa posibleng loading and unloading area kan mga pasahero. Tutukan sa report ni Jessica Kalinog. Dawa mauran, pigkakalot na kan mga personahe kan General Services Office o GSO, ang gilid na parte kan kalabaan kan Peña Francia Avenue. Iniyan piglilipatan kan nagkapirang poste ning ilaw sa nasabing lugar na harani sa mga eskwelahan. I-relocate na ang pirang poste sa lugar, nganing maghewas ang loading as in unloading area kan mga pampublikong lunadan na nagaagi sa lugar. Since may improvement duman, kaipuhan man ma-relocate si mga poste, to align duman sa ginigibong itong bagong tinampo para siya day maging obstruction sa traffic. Ang Peña Francia Avenue kaya, iyon saro sa mga lugar na pigbabantayan kan mga otoridad kung saan madali ang pag-build up kan mga lunadan. Mas minagabat kaya ang bulos kan trapiko sa lugar, huli sa kakulanganin loading and unloading area. Nakadagdag padigdi ang mga poste nin ilaw na harani sa mga eskwelahan. Na-identify na po si problem. Ini po si mga lamppost na sana pwedeng i-occupy as the loading and unloading kasi itong tahaw dapat pre-flow ito. Makondusir manin dry run kan loading and unloading area ang Public Safety Office. Antisipasyon ini kan mga otoridad sa magabat na bulos kan trapiko. Labi sa rong semana antes ang pagbubukas kan school year 2024 to 2025. Ini si Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Kung magayon, malinig asin malipot na waterfalls ang hanap mo, day dyan mapahuri ang Bahaw Falls sa Barangay Dororian sa Banwaan kan Higmoto, Catanduanes. Nasa 10 to 15 meters na ang langkaw kan talon kung saan ang tubig na nagbubulos digdi gikan sa mga bulod kan Banwaan. Saruman ini sa mga pigdadayong pasyaran sa Banwaan, huli taapwera sa magayon na, barato sa naan bayad. Nasa 15 pesos sa nakayaan environmental fee, mantang 200 hasta 350 pesos ang cottages. Sigun sa lokal na gobyerno, huli sa dakol ng mga bisita na nagpapasiring sa lugar, kaya pigmarhay talaga ninda na mapakarhay ang road access pasiring sa Bahaw Falls. Sa kasalukuyan na accessible ang lugar sa konkrito, pero patuloy pa rin ang pagtatrabaho doon sa ngayon para mas lalo nga mapaganda ang accessibility papunta doon sa ating Bahaw Falls. Pwede po dito mag-diving, swimming, of course, then picnic ng mga excursionista, mga bakasyonista, pwede dito mag-excursion.
Tampok an manlain-lain ng mga produkto sa kinundusir na Busaygan Agri-Fishery Exhibit sa Banwaan kan Santa Magdalena, Sorsogon. Kabali digdi ang mga bag na gibo sa native materials, tasa asin baso na gibo sa niyog, mga jewelry asin mga pagkakan, arog kan mga gulay asin mga sira. Iguamanin mga processed seaweeds na produkto mismo sa lugar. Obheto kan aktibidad na matauanin pagkakataon ang mga paraoma asin parasira na maipahiling asin marikas na maipabakal ang sa indang mga produkto. Apwera kaini mautman kan LGU na maipahiling sa mga bisita kung ano ang mga produkto na pwedeng iopresir o makukuha sa nasambitan ng banwaan. Busaingan Agri-Fishery Exhibit po kung saan part ng Busaingan Festival namin. Celebration na lahat ng mga farmers namin and fisher folks is magdi-display sila dito ng kanilang produce, mga locally produced, and meron din tayo mga handicrafts. Ang baluko o penshell ang saro sa mga seafood na piguorgulyo asin makukuas sa syudad nin Sorsogon. Kakaiba kaya ang siram kaini kung ikukumparar sa ibang klase nin mga shellfish na kadalasang mahihiling sa mga merkado. Kaya naman ang sarong tindahan sa syudad ginibong kakaiba ang luto sa baluko. Ini sa paagikan sa indang sisig asin crispy baluko. Sa pagluto kaini makalihis haleon sa shells pigpapakuluan muna ang baluko. Sunod na pigtatadtad sa kaipiprito. Sunod ining iyahalo sa iba pang ingredients sa ipagpagibon nin sisig. Day manali kayan mapawaw kan mga customer sa kakaibang sisig na sa indang nanamitan sa nasambitan ng syudad. Sa Bicol region, siya yung parang pinaka-famous na binabalik-balikan ng mga turista. Mayaman po siya sa iron, sa zinc, sa calcium, tsaka sa protein. Pwede siyang pamalit sa pork. Arestado ang 2 persona sa magkasuhay na search warrant operation kan mga otoridad sa probinsya nin Camarines Norte. Saro sa mga ini ang 43 anyos na lalaki na naaresto sa barangay Sabang Vinsons kung sa inarecover digdi ang 5 sachet kan pigtutubudang shabu na kinakarkulong nasa 13,600 pesos ang kantidad. Sa Banwaan man kan Labo, sarong 34 anyos na lalaki ang naaresto sa search warrant operation sa barangay Makogon. Nakuha sa ginibong operasyon ang sarong revolver na may 2 bala, sarong hand grenade asin pirang sachet kan pigtutubudang shabu. Sa ngunyan nasa kustudiya na kan mga otoridad ang 2 naarestong persona sa nasambitan ng magkasuhay na operasyon. Sa sarong social media post, pigtawan doon ni Naga City Mayor Nelson Legacion na duwas sanaan sa iyang pigagamit na social media account. Igwa kaya ni naglalakop na fake account online, gamit ang sa iyang pangaran asin litrato. Nagpapadara ininin mensahe sa kunsisay na nagpopromesa na mataunin kwarta. May mga pigkakaulay man ini na nag-opresir nin trabaho na may 30,000 pesos daa na bulanang sweldo. Pagklaro kan alkalde, mayo siya ninsiring na mga transaksyon o promesa sa kunsisay sana sa online. Ang gabus na opisyal niyang lakaw asin pagtaunin tabang como Naga City Mayor. May koordinasyon sa iyang opisina. Sa Hulyo 18 hasta 19, liwat ng makundusir nin Biodiversity Monitoring System activity ang Naga City Enro sa porsyon kan Mount Isarog na sa indang nasasakupan. Mayor na obheto kaini na mahiling ang presenteng sitwasyon kan flora and fauna sa protected area. Kan mga nakaaging BMS activity, nanotaran ang mantinido na presensya kan man iba-ibang species nin hayop, kahoy asin pananum sa lugar. Alagad, may nagkapiraman na nawara na ang sightings. Ngunya na taon, piglalauman kan opisina na may hiling ang urugpang pagdakol kan mga recorded flora and fauna sa lugar. Alagad kung may maitala man na negatibong aspeto, iyon na ang magiging basehan kan mga masunod na interbensyon asin programa na dapat gibuhon kan opisina. Kayang source kang or headwater na inaapunta, nasa Isarog po baga. Kung ito papangatamaan yan,
kita man sa lang makasapo kayang sige nagibo mingon yan sa paagi kang City Enro pig gabos na medyos or gabos na intervention na kaya tang ibuhon pigigibot tapo saro na dyan ang pag-monitor kaya through BMS. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hale sa man iba-ibang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Ako si Kate Dolovieres, kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.